Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo po'y maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, ating pong alalahanin at pagsisihan ang ating nagawang kasalanan. Sabay-sabay po natin sambitin, hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ating pong isama ang ating mga intensyon. Ganun din po yung ating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos, sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya, ang isa sa kanya mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ang kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. At ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o puon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak.
Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ang mga babae na libingan. Pinagarian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat na nangyari. Nagkatipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Father, Mga kapatid, mainam na bumalik sa pinagsimulan. Ito po ang paanyaya po ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Isang paanyayang hindi lamang para sa mga apostol, kundi para sa ating lahat. Pinasabi niya sa kanila na magtungo sa Galilea upang siya ay kanilang tagpuin. Ang tanong po ay, bakit po sa Galilea sila pinapupunta, hindi po sa Jerusalem? Ano pong meron po sa Galilee? Mga kapatid, sa Galilee po, dito po nagsimula ang lahat. Dito po.
Kaya nga po, sabi ko po kanina, ito pa anyaya po na ebanghelyo sa atin. Mainam, magandang balikan kung saan tayo nagsimula. Sapagkat mga kapatid, sa Galilee po, dito po nila unang nakilala sa Jesus. Dito po sila unang tinawag ni Jesus. Ang mga alagad, tatandaan po natin, kung sila Pedro po, yung mga unang alagad ng ating Panginoon, tinawag doon. Nangingisda po sila sa Galilea. At doon po nila unang iniwan yung lambat. Yung kanilang kinabubuhay para po sumunod sa ating Panginoong Hesus. Dito po nagsimula yung kanilang calling sa pagmamisyon. Dito po una nilang narinig yung tinig ni Jesus. Dito po una nilang narinig yung turo ni Jesus sa Galilea. Kaya po mga kapatid, dito po sa Galilea, nagsimula ang kanilang pananampalataya. Dito po nila unang nakilala ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit inutusan ni Jesus yung mga nasalubong nilang na babae na sabihin sa mga kapatid ko na pupunta sa Galilee. Bakit po? Sapagkat ay sila dumaan sa pagkabigo. Nawala ang kanilang pananampalataya sa kanilang nasaksihang paghihirap at kamatayan ni Jesus na kanilang tinitingilang leader, na kanilang inaasahan, nawala, namatay. Nawala lahat, bumagsak lahat, gumuon lahat. Kaya po mga kapatid, ito po ay parang tayo po minsan din, ang mga alagad, ito'y paanyaya din sa atin ng ating Panginoong Hesus. Na minsan na tayo po'y parang itong mga alagad niya. Nakita naman ng Panginoon na parang tayo dumaan din sa Jerusalem, sa lugar ng pagkabigo, nang hina ang ating pananampalataya, nabalot ang ating sarili ng takot, pangamba. Iniwan, tinalukuran natin sa Jesus. Sa ating pong paggawa ng mga kasalanan, tayo po ay tumatalikod sa ating Panginoon. Dumaan tayo sa pagkabigo, sa mga sugat, sa pagdududa. Kaya mga kapatid, ito'y paanyaya. Bumalik tayo kung saan tayo nakatagpo natin. Unang nakatagpo ang ating Panginoong Hesus. Bumalik po tayo sa Galilea upang muli pong makatagpo natin ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ako po ay naka-assign sa San Pablo sa aming formation house. Ang mga seminarista pong hawak ko ay ganito rin ang nararanasan. Along the way, nanghihinaan loob, nagdududa sa kakayanan, nakakaranas po ng spiritual dryness. At ako rin po, noong ako'y seminarista, ganito rin. At lagi pong paanyaya sa amin, huwag po basta-bastang lalabas. Balikan mo yung moment na kung saan, ito po lagi sinasabi sa amin ng aming spiritual director, balikan mo ang moment, yung iyong kasiglahan, yung una mong tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Sapagkat po mga kapatid, maganda po, nare-refresh, nare-renew, nag-aalab muli ang puso. No, kung saan yung una pong nating karanasan na nakatagpo ang ating Panginoong Hesus ay kung saan tayo ay na-inspired. Iniwan yung ating kinaabalahan, iniwan natin yung mga bagay-bagay at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Doon po kami nare-refresh. Doon po kami naliliwanagan. At doon po nanunumbalik yung aming sigla at kasigasigan. Tayo mga kapatid, ganito rin po ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo nakakaranas ng panghihina. Bumalik po tayo kung saan po nating unang nakatagpo ang ating Panginoon. Maaari po ang Galilea po natin, yung taimtim nating panalangin, na kung saan siguro nung tayo bata pa, na kung saan sa mga retreat siguro, sa mga seminar, sa mga recollection, sa panalangin sa Banal na Misa, nakatagpo, naranasan yung totoo pong panalangin. Yung totoo pong
pagipagtagpo sa ating Panginoon na kung saan nagbigay sa atin ng kapayapaan, nagpalalim ng ating pananampalataya. Maganda pong balikan mga kapatid, alalahanin po ninyo yung moment na kung saan nagkaroon po tayo ng genuine and meaningful encounter with Jesus. Ito po ay nagpapanumbalik ng sigla, nagpapanumbalik po ng pananampalataya sa oras po tayo ay nagdaranas sa matinding pagsubok. Siguro po, kung bakit po kayo pabalik-balik sa Padre Pio, baka po nandito, natagpuan ninyo si Jesus. Natagpuan po ninyo si Jesus. Kaya po ay maganda po pagka po tayo sinusubok ng pananampalataya, balikan po natin yung yung mga panahong nakatagpo natin ng totoo ang ating Panginoon at totoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Manunumbalik po ang ating pananampalataya. Gaya po ng mga alagad, mga kapatid, ay sila po ay dumaan sa Jerusalem sa lugar ng pagkabigo. Kaya ito po siguro ang kung bakit sinabi ng Panginoon, balik kayo sa Galilee. Balik. Siguro po, kakaiba po yung experience, yung kanilang personal experience with Jesus. Hindi naman po simpleng iwan yung lambat. Anong meron po? Ano po yung kanilang experience noon? Bakit agad-agaran nila iniwan ang lahat para supunod sa ating Panginoon? Kakaiba po yun. Kakaiba. Meron po yung mystery po yun. Na sila po mismo, siguro yung unang-unang naranasan nila na makatagpo ang ating Panginoon, nagbigay sa kanila ng kakaibang saya, sigla. Kaya nga po ay pinili po nilang iniwan yung kanilang kinabubuhay at sumunod sa ating Panginoon upang maging katambal sa kanyang misyon. Kakaiba po yun. Baka meron po tayong ganong experience na kakaiba sa ating Panginoon natin siya nakatagpo. Sa panahon po tayo pinanghinaan ng loob, balikin po natin. Manunumbalik ang ating pananampalataya, ang sigla, para sumunod po uli sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ito po ang panyaya sa atin. At sa ating pong banal na misa, lagi po natin nakakatagpo ang ating Panginoong Hesus dito. Marami pong distraction sa banal na misa. Kahit po tayo umaatid ng banal na misa, minsan po ay hindi po natin na-encounter ang malaliman ng Panginoon. Kaya ito pong paalala sa atin, na lagi po natin pagsumikapan na makatagpo ang Panginoon ng totoo. At dito po mga kapatid, sa oras po ng ating pagsubok, pwede po nating maalala sa Jesus na ating nakatagpo. Ito po sa banal na misa, paanyaya, lagi. Ito po ang Galilee, na kung saan ay lagi nating na-encounter, nagkakaroon po ng meaningful encounter with Jesus na nagpapasigla ng ating pananampalataya. Kaya po sa banal na misa mga kapatid, ay lagi po nating pagsikapan na makausap si Jesus, ma-encounter siya ng totoo. Ganon din po sa panalangin mga kapatid. Panalangin, araw-araw, lagi. Meron pong tayo mo po ay nagdadasal araw-araw. Alam ko po yon. Marami tayong kahilingan. Pero hindi naman po lahat ng pagkakataon na tayo nagdadasal ay na-encounter talaga natin si Jesus. Maraming distraction. Malay po ay baka po ay puro paghingi na lang ang ating panalangin. Wala na yun. Hindi na-reach natin yung tunay na encounter. Ito pati ang paanyaya sa atin. Sa panalangin po araw-araw, maganda pong ma-encounter talaga si Jesus na nagpapaalab po ng ating kalooban, nagbibigay ng lakas ng loob at kapayapaan sa atin. Po, sa araw-araw po nating, kaya po, may na-encounter din po akong isang hermit. Ang sabi po niya, sa panalangin, nagbigay po sa amin ng tip. Maganda po sa magdasal ay sa umaga. Sapagkat dito po natin unang iniaalay yung unang lakas natin. Ibibigay natin yung unang lakas sa Diyos. Maganda po sa una pa lang, sa umaga pa lang, makakonect na po tayo sa ating Panginoon. Maganda po pala sa umaga pa lang, ma-encounter na natin si Jesus upang yung ating buong maghapon maging makahulugan. Minsan po, kapag tayo po ay parang hindi po natin na-encounter agad si Jesus, kahit po tayo nagdadasal, ganun pa rin po yung ating bibig, walang kontrol sa pagsasalita ng masama at masakit. Minsan po, kahit po tayo nagdadasal, aminin po natin araw-araw, pero ganun pa rin yung ating ugali. Sapagkat hindi natin na-encounter ng totoo si Jesus. Sapagkat kapag na-encounter natin ng totoo si Jesus at masinsinan,
magbibigay po sa atin ng kapayapaan. Kaya nga po, kung ating sarili ay puno ng galit, matututo tayo maging mahinahon, magpasensya kapag na-encounter po natin si Jesus. Kaya po, mainam po mga kapatid, lagi, mainam na makatagpo lagi ang Panginoon araw-araw. Magbibigay po tayo ng kapanatagan, kapayapaan. At panibagong sarili, lagi po binibigay sa atin ng Panginoon. Laging ibibigay ng Panginoon sa atin ang panibagong puso upang po tayo ay lumawak ang pangunawa, pasensya, at magkaroon tayo po ng pagmamahal sa ating kapwa. Ganito po lagi yon. At ganito po naranasan ng ang mga alagad. Ganito, binigyan sila ng panibagong buhay, panibagong puso. Na kanilang puso ay tumitibok dati sa concern nila, yung daily living nila, yung araw-araw nilang kinabubuhay, kaya po sila ay naglalambat, nangingisda. Ay ngayon, nung na-encounter nila si Jesus, nabago yung tibok ng kanilang puso sa pagmimisyon na. At yun po yung kakaibang experience, mga kapatid. Nagkaroon ng twist, pagbabago sa kanilang sarili. Ganito po, lagi mga kapatid, ang hiwaga po ng pagkabuhay ng ating Panginoon, na si Jesus na muling nabuhay, ang nagbibigay po sa atin ng newness of life, sabi nga po kahapon sa mga pagbasa, panibagong buhay, panibagong sarili. Mga kapatid, lagi po natin itong tatandaan lagi, na lagi sa pagkipagtagpo sa ating Panginoon, may pagbagong nagaganap sa ating sarili. At kung paano po nabago ng Panginoon ang buhay ng mga alagad, ganoon din po tayo mga kapatid, sa tuwing tayo po ay nakakatagpo natin ang Panginoong Hesus. At sa panahon po ng panghihina, lagi natin pong tatandaan, babalikan po natin itong meaningful encounter with Jesus. Manunumbalik po muli ang ating pag-asa, pananampalataya sigla, para po lagi sumunod sa ating Panginoon. At mga kapatid, ganoon din po ay sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, wala nating kakalimutan, pilitin po nating makatagpo ang ating Panginoon. Ito po ang Galilea ng ating buhay. Sa kumpisal, doon din po si Jesus na ating nakakatagpo. Papansin po ninyo, sa bigat ng ating nadalang kasalanan, pag tayo pinatawad po sa pamagitan po ng sakramento ng kumpisal, napapalitan po ng kapayapaan, kasiglahan, sapagkat nakatagpo natin ang mahabagin at maawaing Panginoong Hesus. Ganon din po mga kapatid, maaari din po ang Galilea ay matatagpo sa ating tahanan. Ang Galilea matatagpuan din po sa ating trabaho araw-araw. Pagsikapan po natin na lagi makatagpo ang ating Panginoon upang tayo po ay makapagmisyon. Ang Galilea, natagpuan si Jesus at nagmisyon ang mga alagad. Ngayon po, sa ating tahanan, baka po ay ating napapabayaan na ang ating mahal sa buhay. Baka po ay yung ating masasakit na salita ay kakaiba. Sa kanila po natin sinasabi ang masasakit na salita na nagkukos po ng panghihina nila. Ito po, lagi po kapag natagpuan natin si Jesus, may pagbabago ang ating buhay, ang ating sarili. Na doon po mga kapatid, ang Galilea din po ay pwede po makatagpo natin si Jesus kapag tayo po ay nagkaroon ng tunay na pag-ibig, pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Ganoon din po, ang Galilea, pwede natin matagpuan si Jesus sa panahon na tayo marunong magpatawad sa nakakasakit sa atin. Sa Galilea po mga kapatid, baka po yung ating trabaho araw-araw, na doon po tinitisting yung ating pasensya, tinitisting. Kapag tayo po ay naging mabuti sa ating pong mga kasama, doon po si Jesus, ating nakakatagpo. At pansin po ninyo mga kapatid, maganda pong inspiration yun sa atin. Sa panahon po ng ating panghihina at pagkadismaya, balikan po natin magagandang nangyari sa atin na kung saan nakatagpo natin si Jesus. Maging si Jesus po ay magiging buhay muli sa ating buhay. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalagdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y bininyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayon pinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumabos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamo umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis linisang esposo, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na manahagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Aral ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadiyap kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloob mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na, pamaskong mamuno ka. Magsalo tayong magsaya, sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong mamuno ka. Magsalo tayong masaya, sa tinapay na pamista. Bago't wagas, Alleluia. Ang taga-Israel, hayaang sabik kanilang ihayag. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo'y inihain na, pamaskong
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakikinabang ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang sandali para sa ilang patalastan. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Cofradiani Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, sa mga makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangin sa Kristo sa timtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Hallelujah, Hallelujah. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.